Hello there, Capricorn sign. So this is your monthly reading for the month of July, love reading. So Capricorn, hindi lahat ng Capricorn maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo yung nandito. Okay? So check the placements. Anyway, this is a sino yung paparating sa inyo this month of July or in the future, Capricorn. So, let's start without further ado. Okay, so put yourself in a situation kung saan kayo nakaresonate. Check your placement, guys. Baka, especially your moon sign, baka doon kayo makaresonate as well. Okay, watch also your other placement signs videos. So, let's start. Ano yung possible na zodiac sign ang paparating sa mga Capricorn people out there na nanonood nito? Taurus, well, very highly compatible because you are both earth signs. Okay, so Taurus is like itong person na to, magkakaintindihan kayo in terms of goals together. Goals ninyo sa future, talking about plans about business, plans about having a family, building a family, mga future goals, plans, walang problema yan. Maalala, parang there is a possibility na pwedeng tutuparin ninyo yan pareho, you know. So, depende kung ano yung moon sign ng Taurus sign na to. Depende kung ano din yung moon sign ninyo to, Capricorn. Okay, kasi pwedeng sa gagawin ko na to is like pwedeng meron siyang other placement sign involved in these cards. So, tingnan natin kung ano yung gender na to. Sa gender na lalabas dito, kung ano man lalabas dito, pwedeng magkakaroon siya ng mixed signs with Taurus. Pwedeng moon to, rising, pwedeng ito yung sun niya at ito yung moon sign. So, pwedeng just really check the placement kung sinong paparating sa inyo. Well, anyway, this Taurus sign is very much friendly, trustworthy, and pasensyosa din tong person na to. And kung magmahal din siya, totoo. Taurus is one of the loyal signs. Though sasabihin natin na may mga kukontra. Yung mga kukontra, kumbaga may na-experience kayo sa isang Taurus lalaki or Taurus na babae na niloko kayo or sinaktan kayo. Kasi hindi naman lahat ng Taurus pareho. Dahil nga nagbe-base yan tayo sa moon sign natin. Because moon sign is all about emotions. So kung yung moon sign niya, kung sakali, this is your person is a Taurus sign, tapos nag-moon sign siya ng Aries, nag-moon sign siya ng Gemini, nag-moon sign siya ng Sagittarius or Pisces, then or Cancer, then there is a possibility na ganun yung mangyayari talaga. Or rising sign ba? Kaya nga importante na malalaman din natin kung ano yung other placement signs natin dahil hindi lang tayo nagbe-base sa sun sign. Kaya hindi lang iisa yung zodiac sign natin. Okay? Para masabi na lahat ng Taurus ganito. No. Hindi lahat magkapare-pareho dahil sa mga placement signs natin. So anyway, as I said, when we talk about sun sign, so Taurus really a trustworthy when it comes into commitment. Itong si Taurus. Medyo ano lang siya, matigas yung ulo niya, medyo gagawin niya kung anong gusto niya. Kung gusto niya magpahinga siya. Walang kukontra sa kanya. Kung gusto niya din magtrabaho siya ng magtrabaho nang wala din kukontra sa kanya. So, pag ito din ng magmahal, sobrang mapagbigay din to. Bibilhan ka, lalo na pagdating sa mga material things. Bibilhan ka talaga nitong person na to. Walang problema yan, basta mahal ka niya. Lalo na paghihingin mo yun sa kanya, ibibigay yun sa'yo. May kuripot siya sa ibang bagay. Sometimes, lalo na, medyo ano talaga siya, maipon siya na tao, pero pag mahal niya kasi yung isang tao,
wala siyang sasabihin na hindi. Hindi naman sa sobrang gagastos siya talaga ng gagastos alos everyday sa person na mahal niya. Siyempre kung example, sasabihin mo na parang anniversary ninyo, ganyan, monthsary, mayroon talaga siyang mabibigay sa'yo kung mahal ka niya. Ganun yung mga Taurus sign. So, let's see. Sila din yung tao na malinis sa bahay. Pwedeng homebody, ganyan. Pero let's see dito sa gender niya. Kasi may connection ding zodiac dito eh. Ano yung pwedeng maging gender niya? Queen. Okay, so itong person na to either babae. So if you're a guy looking for a woman, this is totally woman. Could be meron siyang mixed signs na Cancer, Scorpio, Pisces. So baka yung moon niya Cancer, Scorpio, Pisces, or baka ito yung sun sign niya tapos may moon siya na Taurus, or rising na Taurus, or Venus na Taurus, or ano, baka malakas yung Taurus sa placement niya. Like me, I am a Libra sun, pero mas malakas yung Scorpio sa sign ko. Mas malakas kumbaga kung itatanong ko sa tao, kumbaga papatanong ko sa tao na sa tingin mo anong zodiac sign ko, nandun sa point na masasabi nila, marami talaga nagsasabi na Scorpio ako. Kasi malakas yung Scorpio sa sign ko. I am a Scorpio moon, I am a Scorpio in Venus, I am Scorpio in Pluto. Madami akong Scorpio, 4 or 5 yung Scorpio sign ko sa placement ko. So mabigat sa akin yung Scorpio. So baka ganun din yung person at baka mabigat yung Taurus sa kanya or yung water signs. Okay? So yun, Capricorn. So very much lovable itong person na to, Capricorn. Medyo minsan maadamdamin din siya na tao. Minsan sensitive siya. And pero maalaga talaga. Sabi ko wala siyang problema sa bahay. Pagdating sa bahay, magluto, anything, wala siyang problema. Maglinis, mag-alaga ng bata, wala siyang problema dito. Like example, magkaanak kayo. So hindi ka problema sa taong ito. And lalo na sa halaman, maano to sa halaman, marunong talaga siyang mag-alaga ng halaman, mag-garden. Pag ito mag-alaga ng halaman, magaganda yung garden ninyo. So let's see, oracle card. Decision. They're going to have a decision making here. Another oracle card. Wow, soulmate. 'Di ba sabi ko, compatible kayo? Kasi yung mother ko at saka father ko, my mother is a Capricorn and my father is a Taurus sign. And they are still together until now. Negotiator, bargaining, begging. Decision, begging, negotiate. So medyo, let's see. Ay, nagkalabuan na. Respect your relationship.
Express your love. It is important to let people know that you love them. You have nothing to lose. So, feeling ko dito sa sitwasyon ninyo, might be your soulmate. But, itong klaseng soulmate na to is not, hindi siya ganun ka easy to handle. Though, it needs a lot of parang, kumbaga, kailangan siya ng maraming pag-aayos para matuloy yung soulmate connection ninyong dalawa. Kumbaga maraming siyang mga personality or attitude or mga differences na kailangan isaayos, intindihin, i-accept. Kumbaga para magtuloy-tuloy kayo until the future. Kasi feeling ko dito, one of you, either ikaw or this Taurus sign, is needs a lot of, feeling ko siya feeling ko si Taurus, kasi walang problema kay Capricorn ang kumbaga, yung sweetness or expressing love, walang problema yung kay Capricorn. Pagdating kay kasi, kay Taurus, si Taurus kasi, hindi naman sa hindi siya ganon ka, sabi natin na pagdating sa intimacy, pagdating sa sharing of the feelings, hindi naman sa hindi siya marunong, pero medyo mahina siya doon. You know, kung hindi mo siya unahan, hindi din, parang medyo mahiyain kasi yung Taurus So, kung hindi mo siya unahan, hindi din niya ma-express yun. So, express your love. It is important to let people know that you love them. You have nothing to lose. Mighty, this is on this person. So, parang feeling ko, ikaw Capricorn, ikaw yung parang merong siguro who's trying your best to negotiate with this person na kung ano ba talaga yung decision mo, ano ba yung gusto mong mangyari. Kasi minsan Capricorn, feeling ko on your side dito, parang you are expecting something to this person which is like hindi mo nakuha na you thought or you are expecting na ibibigay niya yon without you telling it. Parang ganun. So, may ugali kasi si Taurus na medyo, kung hindi mo siya sasabihin, hindi niya gagawin. Kung hindi niyo pinag-usapan yun, kung hindi niyo na deal yung mga bagay na yon, hindi niya gagawin yun kasi hindi mo naman sinabi. Ganon siya. Meron siyang ugali na parang hindi siya masopresa na tao. Sometimes yes, pero hindi ganon. Hindi siya totally. Kung sasabihin mo sa kanya, pupunta tayo dito itong plan na to, paplanuhan niya yun, tutuloy niya yun, planado yun, at itutuloy niyo yun. Pero kung wala kang sasabihin, example, you are expecting na dadalhin ka doon, parang kumbaga nagpaparinig ka ng ganun, ang ganda dito, parang gusto ko pumunta dito, parang maganda dito, no? Pero wala kayong deal na ipunta tayo dito, walang mangyayari talaga doon, and you are expecting na iso-surprise ka niya, tapos walang nangyari, tapos magalit ka, magtampo ka kasi hindi niya narinig yung gusto mo, parang hindi niya na-appreciate yung mga sinasabi mo. Hindi niyo naman pinag-usapan yun, hindi niyo naman deal yun, kaya medyo doon kayo magkaaway. So may mga negotiation na kailangan gawin dito, decision. So respect your relationship. Feeling ko yung respeto dito, yung ugali or yung personality na meron. So flows, kumbaga. So tanggapin mo yung flows niya, tatanggapin niya yung flows mo para magkaintindihan kayo. So kasi itong person na to, kung sensitive ka Capricorn, I know your Capricorn has sensitivity inside, hindi lang ninyo nilalabas yun dahil sa ayaw nyo talaga na nilalabas yung sensitivity ninyo yung pagiging emotional ninyo, kasi ayaw nyo, kumbaga ayaw nyo maapakan kayo, ayaw nyo masabihan kayo na weak. Sorry, wait lang, inom ako tubig. Kanina pa kasi ako nagsasalita, galing ako ng personal reading and then nagdiretso ako dito sa monthly reading. Excuse me.
So, yun. Sa mga gusto magpa-personal reading, just message me on my Facebook page, Dark Angels Intuition, official FB page, and I personally will going to send you the information. Anyway, so respect each other's flow ang meron dito. So, begging could be somehow you are like really always begging for attention. Yun na yung in-explain ko kanina about the situation na meron kayo. Pero, honestly, if you're sensitive, Capricorn, oh my God, what is happening with me? Actually, kanina wala to eh. Parang iba yung nararamdaman ko. Parang merong may ayaw na magsalita ako. Time check, it's already 1 plus AM. No, parang meron, tingnan nyo, pag mahina yung boses ko, okay naman siya. So weird, pero anyway, parang di pa sila nasanay sa akin. Ganito na ako gabi-gabi. Anyway, pasensya na. So, itong person na to is very lovable. Example, pagdating sa intimacy, pagdating sa, you know what I mean, bed, like that, walang problema. Wala kang problema sa kanya. Wala kang makikita ng problema. Hindi lang siya yung masyadong ma-express ng outside, you know, ganun. Gaya mo, Capricorn, hindi ka ma-express ng emotions mo. Minsan, tinatago mo yung nararamdaman mo. Minsan, yung sensitivity mo, dinadaan mo sa dabog, dinadaan mo sa galit, kahit nasasaktan ka na. Dinadaan mo sa baliwala, kahit nasasaktan ka na. So, yun yung sinasabi ko sa una pa lang na merong kailangan ayusin. Kumbaga, may kailangan na mga understanding, parang acceptance sa connection nito dahil pwede kayo magiging soulmate talaga nito. So, they're really going to have a decision. So, tignan natin sa tarot card. Hindi ko ikakat to. Pasensya na lang kung medyo na abala kayo sa boses ko kanina na hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi naman ako inuubo. Hindi din ako sinisipon. Wala din akong nararamdaman. See? Wala na. Okay. Kaya pala merong decision dito kasi ex mo na to. Capricorn. Ex mo na pala to siya. Meron ditong negotiator, may begging na, and meron decision making. Kasi may baka ito is like parang ex-husband mo na to kasi may marriage card dito eh. Or baka ex-fiancé mo to, parang ganun. Parang magkakaroon kayo ng new beginning ng person na to. Hiwalay na kayo dito. Separated na kayo. But nagkakaroon dito sa inyo ng unsureness because of like, yun na nga yung feeling ko dito. Hindi mo nakukuha kung ano ba talagang gusto niyang mangyari sa connection ninyong dalawa. Kasi parang feeling ko dito, hindi niya na-express talaga kung yung anong gusto niya sabihin, ano yung nararamdaman niya. So, kaya nga sinasabi dito na kung mahal mo yung isang tao, sabihin mo, wala namang mawawala sa'yo. Kasi yun yung nararamdaman mo dito. Hindi ka sure kung worth it ba tong relasyon na to dahil sa parang feeling mo wala naman nangyayari sa mga sinasabi niya, or parang feeling mo naka-steady lang yung mga pangako niya or mga plano niya. And I think
sa separation na meron kayong dalawa. Parang andun sa point na nagmo-move on ka na, you know? Parang naging cold na itong relationship ninyo dalawa. So this July could be, or in the future, or near future, or in the future, yeah, babalik to siya para siguro makipag-ayos sa'yo. Kasi hindi na kayo nag-uusap nito eh. And hinintay mo din to actually until sa point na na-realize mo or napagod ka siguro sa kakahintay and you realize that, okay, I need to move on from this. Parang ganun. Then in the near future, feeling ko babalik siya dito. Gagawa siya ng action to offer you once again a victory. At ayusin niya yung mga nawasak sa inyong dalawa dahil hindi pa naman talaga siya totally nakamove on sa'yo. But the thing here is, mako-confuse ka kasi hindi mo alam kung anong decision ng gagawin mo. Kasi nakikita ko dito, hindi niya totally in-express yung nararamdaman niya dito. Totally lahat. Might be kulang sa explanation, kulang sa expression. You know, earth signs. Earth signs really love. Gusto kasi ninyo yung improvement, you know. Makaka-relate ako kasi may earth signs ako eh. May Capricorn, may Virgo ako sa chart ko, sa placement chart ko. Kaya ma-relate ako dyan. Gusto talaga ng mga earth signs, yung merong proof, you know. Yung pag mag-explain ka sa akin, dapat merong proof. Yung parang may kontrata, isa-sign natin to, ito yung proof mo. Okay, tapos na tayo dyan, okay na ako dyan. So, ito next tayo. Bakit ganyan? Bakit ganito nangyari? Anong explain mo sa akin? Ayaw nila yung paligoy-ligoy. Ayaw nila yung bahala na kung anong mangyari. Wag na natin pag-usapan yan. Ayaw ng mga earth signs nila. Ayaw yun nila. Gusto nila yung patapos tayo dito, tapos na to. Pa hindi na natin pag-usapan to. You know, ganun yung, kasi hindi makakalimutan ng mga earth signs yung mga nangyari. Mahirap sila makalimot, lalo na pag hindi nako-close yung topic na yun. So, let's see more about your connection. Mahal ka naman niya. See, nandito siya oh. The Queen of Hearts, the Queen of Cups. Isa lang yan silang dalawa. Mahal ka niya. And this person is always thinking about you. Na anyway, sabi ko nga, if you are a man who is looking for a gay, so this could be the gay. This is really a gay. Like, pwede siyang mag-makeup, baka some of them is like my dad. Mayroon nang hinaharap or something na nagwe-wear na ng dress or anything. Girl na talaga yung pagka-gay niya. So, if you're like a woman looking for a man, or a gay looking for a man, or a woman looking for a tomboy, okay? So, itong person na to, kumbaga sa tomboy siya, pero parang masasabi kung magsasama kayong dalawa, parang masasabi lang ng mga tao na pareho kayong babae. Parang ganun. Okay, pero isa sa inyo talaga ang medyo boyish or tomboy. Ganun siya. So pag lalaki naman to, siya yung tao na medyo may pagka-feminism sa kanya. Okay, medyo ano siya gumalaw, medyo hindi naman babae siya gumalaw. May, 'di ba, kung malalaman yung ma-observe kayo ng mga lalaki na akala nyo bakla pero lalaki pala siya. Ganon, may mga ganon na lalaki. Nakala nyo ano siya pero galaw lang pala niya yun, or salita, mahinhin ba yung salita niya, something ganon. Okay, so anyway, let's go back. Itong person na to is always thinking about you. And yung feeling niya sa'yo dito, yes, this person felt like emptiness, coldness na sa sitwasyon niyo dahil nakita niya siguro sa'yo or nababalitaan niya sa'yo na naka-move on ka na, you are already trying your best to have your freedom here. But this person remains, yung love niya nag-remain lang. Mahal ka talaga nito, and parang willing talaga siya mag-offer sa'yo balik ng pagmamahal, or willing siya to wait for you to offer her love.
Okay? So, kung lalaki ka. Kung babae ka naman, this person is like wanted to offer you love. So, this person felt like parang hindi sure. Hindi na siya sure kung magiging katulad pa ba kayo ng dati, babalik pa ba kayo sa dati. Sa dami, siguro tumagal din kayo nito ng person na to. Kasi andun siya sa point na he kept that memories, he kept that itong pagsasama ninyo. Hindi niya to nakalimutan, hindi naman siya give up. Na-curious lang ako, ano bang nangyari sa inyo? Itong reading na to ang pinakamahaba. Okay, so feeling ko nagkaroon dito ng pagkaaway sa inyong dalawa, jealousy, controlling, may mga nangyaring might be nagkaroon ng third party, medyo devil card to possessiveness, andito nag-aaway kayo, naging toxic yung sitwasyon ninyo until sa point na nakaramdam na dito na pang ginagawa lang akong tanga nito or ganyan, ginagawa lang ako nito, hanggang sa hindi na kayo nag-uusap na dalawa. So, might be merong other person talaga na na-involve dito, kaya dumantong kayo sa hiwalayan. Pero, it's either on your side, on this person's side. Pero this time around, sa pagbabalik niya, sigurado ako na mahal kanya. Soulmate kayo So, there is a possibility na hindi nawala yung connection na yon. Lagi kanyang iniisip at lagi siyang connected sa'yo. So, hanggat sa hindi niya to gagawa ng action, Capricorn, hanggat sa hindi niya to gagawa ng action, hanggat sa ikikip niya lang to, itong nararamdaman niya, hindi siya makakatulog sa gabi talaga, thinking about this connection. So, hanggat sa hayaan niya lang to at pipigilan niya yung sarili niya dahil nakikita ka niya na nakamove on ka na, hindi siya makakatulog sa gabi. Kaya definitely ang pwede mangyari dito is gagawa talaga siya ng effort, gagawa siya ng action, whether you like it or not, whether you're going to push this person away or not, whether you will going to confront this person or not, whether magkakaproblema pa dito or hindi, gagawa siya ng action to do an effort to approach you, na makipagbalikan sa'yo, para gumaan kahit papano yung nararamdaman niya, para malaman niya kung yung sagot sa'yo. So, nakadepende yung sagot sa'yo. Kasi honestly, ang nakikita ko dito, there is still a chance sa pagbabalikan sa inyo kasi nandito yung Wheel of Fortune. There will going to be a lot of confusions. Nandito na nga yung negotiator, 'di ba? So medyo makikipag-negotiate siya sa'yo, and andito yung decision dahil the decision is on yours. So there is a possibility na pwede pang maging everlasting to, because nandito yung soulmate, magkakabalikan pa kayo ulit. It's just that kailangan lang dito to express the feelings and respect the flows and sa mga nangyayari sa inyo before, with this second chance, na pag-usapan nyo muna talaga ng maayos. Total, you are both mayroong earth signs, so pag-usapan nyo ng maayos, i-close yung chapter and to rebuild another empire para magiging maayos na lahat. Hindi naman sa totally may ayos forever. So of course may darating pa yung mga struggles, conflict, problems, pero at least may lessons na kayong na-learn. So that is my reading for you, Capricorn.